Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 446, lumalaban sa labanan. Boom! Boom! Ang Heaven Rank Divine Lightning of Heaven Rank Martial Skill at ang pinakamalakas na pag-atake ng isang Middle Rank Spiritual Artifact. Nang magbanggaan ng dalawang pag-atake, ito ay nakatakdang magdulot ng isang malakas na alon ng enerhiya na nakakasira ng lupa. Sa isang iglap, kumalat ang marahas na energy ripple sa bilis na kahit kidlat ay hindi kayang pantayan. Ang profound hole sa ibaba ay mabilis na gumuho at nagbago din ang kalangitan sa itaas. Umalangaw ang nakakatalam na dagandong sa buong Toiran Sky Domain. What a powerful attack! Mukhang galing sa profound hole ang direksyon na ito. Dose-dosenang mga figure ang biglang lumipad palabas mula sa isang tiyak na hanay ng bundok sa Toiran Sky Domain. Nagulantang silang lahat sa nakakasira ng lupa na pagsabog at nakatingin sa direksyon ng pagsabog na may matatalim na tingin. Ang mga taong ito ay talagang mula sa Sacred Peel Clan at sa Demon Refinement Clan. Ang nangunguna sa kanila ay ang Patriarch ng Sacred Peel Clan, Lady Dan, at ang Patriarch ng Demon Refinement Clan, Yao Yushan. Bukod sa kanila, marami rin ang nagkukumpulan sa ibaba ng bulubundukin. Sila ay natural na angkan ng Sacred Peel Clan at ng Demon Refinement Clan. Patriarch Yao, ano sa tingin mo ang nangyayari? Maaaring si Dugu Haoyo o ang misteryosong taong iyon ang nakapasok sa Battle Saint Realm. Naulilitong tanong ni Lady Dan. Hindi, mukhang hindi ito isang kababalaghan na dulot ng isang uri ng tagumpay, ngunit ang pagkawasak na dulot ng isang uri ng malakas na pag-atake. Nangangahulugan ito na ang isang hindi maisip na labanan ay dapat na naganap sa Profound Hole. Mariing itinanggi ni Yao Yushan. Ngunit sino ang nang-ahas na hamanin ang Profound Hole? Nang marinig ang mga salita ni Yao Yushan, maging si Lady Dan, na may karanasan at may kaalaman, ay nagkaroon ng matinding pagbabago sa kanyang ekspresyon. Si Dugu Haoyo ng Profound Hole at ang misteryosong taong iyon ay parehong high-rank combat emperors. Sila na ngayon ang tunay na pinuno ng Sky Martial Continent. Bagamat hindi nila alam kung patay o buhay ang misteryosong taong iyon, sigurado sila na nariyan pa rin si Dugu Haoyo. Kaya, pagkatapos na magkalat ang Sacred Peel Clan at ang Demonic Refinement Clan sa Zuan Hall, ginamit nila ang pamamaraang ito para tipunin ang mga clansmen ng dalawang clans. Upang maiwasan ang Zuan Hall na bumalik sa kanilang mga salita at habulin sila, personal na dinala ng dalawang clan chief ang kanilang mga clansmen sa isang lokasyon na sa tingin nila ay ligtas. Gayunpaman, mayroon talagang isang tao na nang-ahas na sakta ng Zuan Hall. Ito ay hindi maisip. Kung tama ang hula ko, isang tao lang sa Sky Martial Continent ang naglalakas loob na lumaban sa Profound Hall, at ang taong iyon ay si Xingju. Nagsalita si Yao Yushan sa bawat salita habang nakatingin sa direksyon ng Profound Hall. Xingju. Siya ay may lakas lamang ng isang mid-level na combat emperor. Hindi ba iyon ang panliligaw na kamatayan? Napuno ng hindi paniniwala ang mukha ni Lady Dan. Mahirap sabihin kung ano ang nangyayari ngayon. Pero kung si Xingju talaga, dahil kaya niyang magdulot ng napakalaking pinsala, nangangahulugan ito na ang kanyang kapangyarihan ay dapat na lampas sa ating pangunawa. Pero kung gusto nating malaman ang totoo, parang pwede lang tayong mag-imbestiga. Mataimtim na sabi ni Yao Yushan. Ma'am, pareho din ako ng intensyon. Tumanggo si Lady Peel at sumagot nang makita ito. Pagkatapos gumawa ng kanilang desisyon, ang dalawang patriarch ng dalawang primordial clans ay nagpaalam sa mga matatanda sa kanilang mga clans at pinangunahan ang kanilang mga clansmen na lumayo. Sila, sa kabilang banda, ay kailangang bumalik sa Profound Palace para imbestigahan kung sino ang nakikipaglaban sa Profound Palace. Tatay, gusto ko rin pumunta. Gayunpaman, nang malapit nang umalis si Yao Yushan, biglang humakbang si Yao Xinyan. Dahil narinig niya ang pag-uusap ni Yao Yushan at Tita Dan kanina, gusto niyang tingnan dahil alam niyang maaaring may kaugnayan ang bagay na ito kay Xingju. Patriarch, gusto ko ring pumunta. Hindi lamang si Yao Xinyan, maging ang kahalili ng Sacred Peel Clan, si Wang Yanran, ay humingi din ng pahintulot kay Tita Dan. Kung tungkol sa kanyang motibo, ito ay kapareho ng kay Yao Xinyan. Yao Yushan at Tita Dan at walang magawang bumuntong hininga nang makita nila ang determinasyon sa mga mata ng dalawang babae. Alam nila na ang dalawang babae ay may espesyal na damdamin para kay Xingju. Sige. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagsasaalang-alang, sina Yao Yushan at Tia Dan ay sumangayon. Dahil ang Profound Palace ay mayroong Saint Stone, kung si Dugu Haoyo ay talagang makalusot sa Battle Saint Realm, hindi sila makakatakas sa kapalaran na mapatay kahit na tumakas sila sa dulo ng mundo. Ngayong nadala na nila ang kanilang mga angkan, ito na lamang ang kanilang huling pag-asa. Sa sandaling ito, ang buhay at kamatayan ay hindi na mahalaga. Ang tanging nakaatang sa kanilang mga balikat ay ang responsibilidad mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Kaya naman pumayag sila sa kahilingan ni Yao Xinyan at Wang Yanran. Pagkatapos noon, nagtungo sina Yao Xinyan at Wang Yanran patungo sa Profound Palace sa pangunguna ni Yao Yushan at Tita Dan. Bukod kina Yao Yushan at Tita Dan, ang iba pang mga Battle Emperors na nakakalat sa Toiran Sky Domain ay bumalik din sa Profound Palace. Maging ang City Lord ng Beast City ay kasama nila, dahil pareho sila ng iniisip ni Yao Yushan at Tita Dan. Si Xingju at ang iba ay natural na walang ideya tungkol sa kaguluhan na dulot ng pag-atake ni Li Xiaohan at Dugu Haoyo. Sa sandaling ito, nagulat din sila sa marahas na alon ng enerhiya.
Sa sandaling ito, ilang libong talampakan ng lalim na kailaliman ay lumitaw sa ilalim ng Zuan Palace. Kahit na ang karamihan sa mga gusali ng Zuan Palace sa ibabaw ay nawasak. Lahat ng nakatayo sa langit ay natigilan habang nakatingin kina Li Xiaohan at Dugo Haoyu, na nakulong sa gitna ng mga ripple ng enerhiya. Habang unti-unting nawawala ang mga alon ng enerhiya, sa wakas ay lumitaw silang dalawa. Bagamat nagkaroon ng kaunting sugat silang dalawa, malakas pa rin ang kanilang mga aura. Gayunpaman, kumpara kay Dugo Haoyu, ang mga pinsala sa mukha ni Li Xiaohan ay naging dahilan ng pagsiklab ng galit ni Xingju. Espiritual na pagsabog. Sa sandaling ito, kasunod ng isang paputok na dagandong, ang maitim na espiritual na enerhiya ay lumabas na mula sa katawan ni Xingju. Nang bumalik ang malaking halaga ng espiritual na enerhiya sa katawan ni Xingju, ang lakas ni Xingju ay tumaas na ng ilang beses. Ikaw, sa wakas ay gagamitin mo na ang iyong buong lakas. Sa pagtingin kay Xingju, na nagpakawala na ng kanyang spiritual soul eruption, pinaikit ni Han Zan ang kanyang mga mata at tumingin kay Li Xiaohan, na nasa di kalayuan. Alam niya na ang dahilan kung bakit pinakawalan ni Xingju ang kanyang buong lakas ay dahil ayaw na niyang makaladkad pa ang laban. Siguradong nag-aalala si Xingju na baka may mangyari kay Li Xiaohan. Pagkatapos ng lahat, ang lakas na ipinakita ni Dugo Haoyu ay hindi gaanong mas mahina kaysa kay Li Xiaohan. Buong lakas. Hahayaan kitang masaksihan ang buong lakas ko. Time-space. Nang makitang nakita ni Han Zan ang kanyang intensyon, hindi na nagpigil si Xingju. Sinasamantala ang katotohanang hindi ginamit ni Han Zan ang spiritual burst, ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na martial skill, time-space. Isang malalim na aswal na espasyo ang lumitaw. Sa pagdaragdag ng kapangyarihan ng spiritual burst, ang aura ni Xingju ay nalampasan na ni Han Zan. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Xingju ay kahit nasa ganoong sitwasyon, ang aura ni Han Zan ay walang kahit kititing na takot. Mamatay. Bagamat hindi niya alam kung ano ang iba pang mga pakulo ni Han Zan, walang oras si Xingju para isipin ito. Sa sandaling ito, kailangan niyang mabilis na tapusin si Han Zan habang nasa itaas niya ang kamay. Roar! Habang ibinaba ni Xingju ang kanyang kanang braso, ang Devouring Soul Blade sa kanyang kamay ay naglabas ng isang marilag na itim na liwanag. Kasabay nito, isang marahas na dagandong ang nagmula sa Devouring Soul Blade. Ang tila ordinaryong slash na ito ay ilang beses na mas malupit kaysa sa nauna. Ang distansya sa pagitan ng Xingju at Han Zan ay hindi malayo. Bilang karagdagan, ang lakas ni Han Zan ay napigilan, habang ang kay Xingju ay lubos na pinahusay. Sa makatuwid, ang slash na ito ay maihahambing sa bilis ng liwanag. Halos kasabay ng pag-atake ni Xingju, ang matalim na talam ay nakabrand na. Tapos na, gayunpaman, hindi umiwas o gumalaw si Han Zan sa harap ng napakalakas na pag-atake. Sa halip, iniluwa niya ang salitang tapos na. Iyon ay isang walang malasakit na tunog na agad na pumukaw ng 1,000 alon sa puso ni Xingju. Isang hindi pa nagagawang pakiramdam ng pagkabalisa ang bam-alat na sa kanyang puso. Dahil gusto ni Xingju na i-maximize ang kapangyarihan ng time-space, ang lugar na ipinakita nito ay mahigpit na bam-alat kay Han Zan at sa kanyang sarili. Sa makatuwid, sa sandaling ito, ang tanging nakikita ng lahat ay ang malaking malalim na asul na globo. Wala silang ideya kung ano ang nangyayari sa loob. Bang! Gayunpaman, nang ang mga mata ng lahat ay mahigpit na nakalock sa time-space, isang nakakatalom na dagandong ang biglang umalangungap. Kasabay nito, ang isang energy ripple na 12-dosenang beses na mas malakas kaysa sa ripple na nilikha ni Li Xiaohan at Dugo Haoyu ay biglang lumabas mula sa time-space. Sa isang iglap lang, ang makapangyarihang time-space ay ganap na gumuho, habang ang malakas na alon ng enerhiya ay kumalat sa isang nakakatakot na bilis. Sa oras na mag-react ang lahat, nilamon na sila nito. Ubo. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal ng panahon, sa wakas ay natapos na ang nagngangalit na enerhiyang ripple. Sa sandaling ito, ang mga miyembro ng Soul Devouring Clan na bumubuo ng Soul Capturing Net sa kalangitan sa itaas ng Mysterious Hall ay bumagsak lahat sa lupa. Bukod dito, karamihan sa kanila ay lubhang nasugatan. Gayunpaman, lahat sila ay humihinga pa rin. Kalokohan, ano ang nangyayari sa kapangyarihang ito? Pakiramdam na ang kanyang mga panloob na organo at maging ang kanyang mga meridian ay nasugatan ng husto, ang mukha ni Hanji ay napuno ng hindi makapaniwala. Gayunpaman, nang muli siyang tumingin sa langit, lubos siyang natigilan. Iyon ay dahil nabigla siya nang matuklasan na si Han Zan ay nakatayo pa rin sa langit. Walang kahit isang sugat sa kanyang katawan, at may dalang lalaki sa kanyang kamay. Ang lalaking iyon ay si Xingju. Sa sandaling ito, si Xingju ay malubhang nasugatan. Puno ng mga galos ang kanyang mukha at maraming dugo ang nakasabit sa gilid ng kanyang bibig. Maging ang kanyang purple gold armor ay may mga bitek. Maraming kaliskis ang patuloy na nahuhulog sa baluti. Maliwanag, ang spiritual artifact na ito ay ganap na nawasak. Bukod dito, ang leeg ni Xingju ay mahigpit na hinawakan ng malaagila na kamay ni Han Zan. Brother Xingju. Sa pagtingin sa miserableng hitsura ni Xingju, si Li Xiaohan, na malubhang nasugatan tulad ng iba at bumagsak sa lupa, ay nagkaroon ng matinding pagbabago sa kanyang ekspresyon. Suray-suray siyang tumayo at gustong iligtas si Xingju. Plop. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay masyadong mahina.
Pagkaraan ng 2 hakbang, naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga paa at malungkot siyang napahiga sa lupa. Kasabay nito ang pagluwa ng isang subo ng dugo. Tuluyan na siyang nawalan ng kakayahang gumalaw. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 447, ang lakas ni Hanzan. Tanga, papatayin kita. Kahit na ang katawan ni Xingju ay nasugatan ng husto, nang marinig niya ang paos na sigaw ni Li Xiaohan, si Xingju ay parang isang mabangis na tigre na nagngangalit. Agad siyang nawalan ng katwiran at ginamit ang maliit na natitirang battle chi sa kanyang katawan para iduyan ang Soul Devouring Blade sa kanyang kamay ng buong lakas, na hinahampas ang ulo ni Hanzan. Ang itim na gasukli na buwan ay muling gumuhit sa klan. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang slash ang naglalaman ng determinasyon ni Xingju na pumatay, naglalaman din ito ng walang hangganang galit. Sa pagharap sa kaaway na ito na ang mga kamay ay nabahiran ng dugo ng kanyang mga angkan, hindi matitiis ni Xingju na saktan niya ang kanyang mga kamag-anak. Klang. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ng lahat ay kahit na ginamit ni Xingju ang lahat ng kanyang lakas sa pag-atake, kailangan lang ni Hanzan na itaas ang kanyang kaliwang kamay at pilit na hinawakan ang Soul Devouring Blade ni Xingju sa kanyang kamay. Ang Soul Devouring Blade ay talagang hinarang ni Hanzan. Hindi pwede. Ang kapangyarihang ito. Imposible. Baka siya. Sa pagtingin sa eksena sa harap nila, si Hanji at ang iba pa ay natulala muli. Kahit na si Xingju ay malubhang nasugatan, ang kanyang nakaraang pag-atake ay hindi dapat maliitin. Pagkatapos ng lahat, ang isang mid-level na spirit artifact ay maaaring basta-basta ay brand ng user upang magdulot ng malaking pinsala, lalo pa ang isang slash mula sa buong lakas ni Xingju. Gayunpaman, ang napakalakas na pag-atake ay talagang napakadaling hinarang ni Hanzan. Higit pa rito, nagawa niyang harangan ang mid-grade spirit artifact gamit ang kanyang mga kamay. Ang ganitong uri ng bagay ay halos imposible. Kahit na mas malakas si Hanzan kaysa kay Xingju, pareho silang mga high-level na combat emperors. Ang kanyang pisikal na katawan ay hindi nakayanan ang kapangyarihan ng isang mid-grade spirit artifact, maliban kung ito ang dahilan kung bakit si Hanji ay hindi mapakali sa sandaling ito. Xingju, sa tingin ko ay hindi mo pa rin naiintindihan ang sitwasyon sa harap mo. Ang kasalukuyang ako ay hindi isang taong maaari mong harapin. Dahil isa na akong Battle Saint ngayon. Bang! GG biglang nagpuwersa ang kamay ni Hanzan, na mahigpit na nakakapit sa Soul Devouring Blade. Kasunod ng isang mahinang tunog, ang kamay ni Hanzan ay talagang nagawang sapilitang hawakan ang Soul Devouring Blade. Bukod dito, mabilis na kumalat ang mga bitak mula sa kanyang kamay. Huwa! Pagkatapos, kasabay ng pagkumpas ng kanyang kaliwang braso, isang itim na liwanag ang nakuha mula sa Soul Devourer Blade. Iyon ang espiritu ng sandata ng Soul Devourer Blade. Huwuwo! Sa sandaling iyon, ang leeg ng weapon spirit ay katulad ng kay Xingju. Mahigpit itong hinawakan sa kamay ni Hanzan. Kung ikukumpara kay Xingju, ang weapon spirit ay tila mas masakit. Nagpakawala ito ng masakit na daing habang ginagamit ang sariling mga kamay para subukang pilasin ang kamay ni Hanzan. Gayunpaman, hindi nito maigalaw ang kahit isang daliri ng Hanzan, lalo pat alisin ang kamay ni Hanzan. Uchi. Gayunpaman, kung paanong nabigla ang lahat sa kakayahan ni Hanzan na madaling makuha ang artifact spirit ng Soul Devouring Blade, ang palad ni Hanzan ay nagbigay ng kaunting puwersa, at ang artifact spirit ay agad na sumabog. Ito ay ganap na patay, at sa sandaling ito, ang espesyal na enerhiya sa loob ng Soul Devouring Blade ay unti-unting nawawala. Maging ang talam mismo ay bumagsak. Battle Saint, matagal na siyang naging Battle Saint. Pagtingin sa eksenang nasa harapan nila, lahat ay natulala. Sinakop na ng walang katapusang kawalan ng pag-asa ang kanilang mga puso. Iyon ay dahil ang kapangyarihang ipinakita ni Han Slash ay talagang malayo sa kanilang nalalaman. Gayunpaman, isang bagay ang tiyak. Ang kapangyarihang taglay ni Hanzan ay hindi isang bagay na maaari nilang labanan, at ang tanging tao na maaari nilang iugnay ang kapangyarihang ito ay isang Battle Saint. Shua! Bang! Matapos wasakin ang Soul Devouring Blade ni Xingju, biglang iwinagayway ni Hanzan ang kanyang kanang braso, at si Xingju ay naging isang sinag ng liwanag na bumaril patungo sa lupa. Kasama ng napakaraming alikabok, si Xingju ay nahulog na sa isang malaking hukay na libu-libong talampakan ng lalim. Brother Xingju. Sa pagtingin kay Xingju na puno ng mga sugat at ang aura ay napakahina, tiniis ni Li Xiaohan ang sakit na nagmumula sa kanyang katawan at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang gumapang patungo kay Xingju. Xiaohan, huwag kang lalapit. Nang marinig ang sigaw ni Li Xiaohan, si Xingju ay nagmamadaling sumigaw pabalik. Gayunpaman, sa sandaling ito, walang pakialam si Li Xiaohan sa sinabi ni Xingju. Gusto lang niyang makarating sa tabi ni Xingju sa lalong madaling panahon. Kalokohan, siguro baka matalo na talaga tayo. Sa pagtingin kay Li Xiaohan na gumagapang patungo kay Xingju, pati na rin kay Xingju na patuloy na sumisigaw kay Li Xiaohan na lumayo, ang mga mata ng Soul Maiden ay hindi sinasadyang naging basa. Ito ay dahil sa sandaling ito, napagtanto niya na sila ay tulad ng isang grupo ng mga ignorante na clown na pinaglalaroan ni Hanzan. Kung ikukumpara sa Soul Maiden, ang walang buhay na mga mata ng lahat ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Sa sandaling ito, naramdaman nila na sila ay isang biro. Naisip nila na sa pagsasama-sama ng kanilang lakas, magagawa nilang labanan si Hanzan at makapagiganti para sa pagkalipol ng kanilang angkan.
Gayunpaman, hindi nila alam na naabot na ni Hanzan ang Battle Saint level at hinihintay na lamang silang mamatay. Xingju, hindi kasama. Upang maabot ang antas na ito sa maikling panahon, talagang hindi kasimple. Gayunpaman, kung ikukumpara sa iyong ama, ikaw pa rin ang nagpapidama sa akin ng pagkabigo. Sa sandaling ito, sinabi ni Hanzan, na nakatayo sa himpapawid, sa mapanuksong tono. Bastard, patayin mo na ako ngayon, o talagang papatayin kita. Nang marinig niyang binanggit ni Hanzan ang kanyang ama, galit na umungol si Xingju sa kanya. Patayin ka, syempre, pero para sa isang namumukuntinjing inapo na tulad mo, nararamdaman kong nakakaawa na patayin ka. Gayunpaman, hindi mo ako masisisi. Sino ang humiling sa iyo na magkaroon ng ganoong mabuting ama? Siya ang naging dahilan upang tuluyang mawala ang aking paglilinang sa Battle Saint na pinaghirapan kong nilinang. Sa pamamagitan lamang ng paghahanap sa lahat ng dako para sa Saint Stones ay unti-unti kong nabawi ang aking lakas. At ingatan ang aking buhay. Bagaman nabawi ko na ang lakas ng isang Battle Saint, hindi pa rin nawala ang galit ko sa iyong ama. Sa halip, ito ay nadagdagan. Sa totoo lang, alam ko na noon na ikaw ay anak ni Dugo. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit hindi kita pinatay ay para sa araw na ito. Gusto kong magkaroon ka ng pag-asa na talunin ako, upang magkaroon ng pagnanais na maghayganti. Talunin ang aking malakas na lakas at makaramdam ng walang katapusang kawalan ng pag-asa. Gusto kong magdusa ka, dahil gusto kong balikan ang sakit na dinala sa akin ng tatay mo. Huwag kang mag-alala, huwag kang mabalisa. Papatayin talaga kita. Pero bago iyon, isa-isa kong papatayin ang lahat ng nasa paligid mo. Gusto kong makita ang ekspresyon mo na napakasakit na sana ay namatay ka. Biglang hinubad ni Hanzan ang balabal na nakatakip sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, nahayag ang kanyang kahabag-habag na anyo. Iyon ay dahil ang hitsura ni Hanzan ay mailalarawan lamang bilang miserable, o kahit na nakakatakot. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng mga marka ng paso, kaya nahihirapang makilala ang kanyang orihinal na hitsura. Ang kaliwang bahagi ng kanyang mukha ay ganap na nawasak, at ang kanyang kanang mata lamang ang bahagyang buo. Sa sandaling ito, ang kanyang kanang mata ay puno ng walang katapusang sama ng loob. Ang babaeng ito ang taong pinakamamahal mo, tama ba? Kung gayon hahayaan kitang panuurin siyang mamatay sa sakit sa harap mo. Matapos ihayag ang kanyang tunay na anyo, si Hanzan ay tumingin kay Li Xiaohan sa ibaba. Sa sandaling ito, ang katawan ni Xingju ay hindi maiwasang manginig. Ang kanyang mukha ay sobrang mapatla, at ang takot sa kanyang puso ay napuno na ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Sinubukan niya ang kanyang makakaya upang maipakita ang kanyang kamalayan sa kanyang soul origin, ngunit sa hindi malamang dahilan, ang kanyang soul origin ay parang saradong pinto. Hindi niya maipakita ang kanyang kamalayan dito. Senior, tulungan mo ako, pakiusap, tulungan mo ako, pakiusap. Desperadong sigaw ni Xingju sa kanyang puso. Humihingi siya ng tulong sa mahiwagang pag-iral sa kanyang katawan. Sa ngayon, naramdaman niya na ang tanging makakatulong sa kanya ay ang makapangyarihang misteryosong pag-iral. Ito rin ang unang pagkakataon na humingi ng tulong si Xingju sa mababang boses. Talagang ayaw niyang mamatay si Li Xiaohan dahil sa kanya. Gayunpaman, kahit na ang pag-iyak ni Xingju ay patuloy na umaalingaw sa kanyang puso, hindi pa rin siya nakakakuha ng tugon mula sa misteryosong pag-iral. Higit pa rito, ang selyadong soul origin ay tila kinokontrol ng misteryosong pag-iral. Ito ang unang pagkakataon na si Xingju ay nakadama ng gayong kawalan ng pag-asa. Halos kasabay ng pagtitig ni Hanzan kay Li Xiaohan, dahan-dahang pumikit ang lahat ng naroroon. Ayaw nilang makita ang malupit na pamamaraan ni Hanzan. Ayaw nilang makita ang masakit na ekspresyon sa mukha ni Xingju. Sa sandaling ito, maaari lamang nilang piliin na tumakas. Tumakas sa kawalan ng pag-asa at maghintay para sa kamatayan. Heavenly Profound Demon Sealing Talisman. Gayunpaman, nang ang lahat ay ganap na nawalan ng pag-asa, isang pamilyar na boses ang biglang umalangaw. Dugo talaga ang boses na ito ni Haoyo. Swoosh 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 swoosh. Dugo Haoyo, ang lahat ay nagmamadaling imulat ang kanilang mga mata. Nang muli silang tumingin sa langit, nakita nila ang hindi mabilang na kumikinang na madilim na pulang anteng-anteng na nakakalat sa kalangitan. Sa sandaling ito, nakabalot na talaga sila kay Hanzan. Ang mga anteng-anteng ay kumikislap na may kakaiba, mahinang nakikitang liwanag. Ang bawat isa sa kanila ay naglalaman ng isang hindi maisip na kapangyarihan. Sa sandaling ito, ang mga anteng-anteng ay nagbabago sa isang kakaibang porma sayon. Habang nagbabago sila, nabuo ang isang madilim na pula na defensive barrier sa paligid ng mga anteng-anteng. Ang taong nagsumite ng nakakatakot na anteng-anteng na ito ay walang iba kundi si Dugo Haoyo. Paano naging siya? Kung titingnan ng eksena sa harapan nila, kahit isang tanga ay malalaman na ang mga anteng-anteng ay inihagis upang harapin si Hanzan. Gayunpaman, walang makakaisip na ang taong naglagay ng mga anteng-anteng ay si Dugo Haoyo, nakasabwat ni Hanzan. Ito ba talaga ang mysterious Sky Demon Sealing Talisman? Dugo Haoyo, sinusubukan mo bang ipagkanulo ako? Sa pagtingin sa mga anteng-anteng na nakapaligid sa kanya, ang tingin ni Hanzan ay naging mataimtim. Pagkatapos, gumamit siya ng pananakot na tono para tanungin si Dugo Haoyo. Hanzan, sa tingin mo ba ay pagtataksilan ko si Chang'e? Ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, maaari ko na ring sabihin sa iyo ang totoo.
Sa oras na iyon, alam na ni Changi ang iyong pag-iral. Alam niya na hindi mo siya hahayaang matagumpay na makapasok sa antas ng Battle Saint. Alam niya iyon tiyak na papatayin mo siya kapag nakalusot siya sa antas ng Battle Saint. Sa makatuwid, dahil alam niyang hindi siya makakatakas sa kamatayan, sinadya niyang hilingin sa akin na umasa sa iyo. Pagkatapos niyang likhain ang Mysterious Sky Demon Sealing Talisman, isang anteng-anteng na maaaring harapin ng isang Battle Saint, hiniling niya sa akin na bigyan ka ng tip. Na mahuhulog ka sa pananambang ni Changi. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na ang Mysterious Sky Demon Sealing Talisman na ginamit ni Changi sa halaga ng kanyang buhay ay hindi makakapatay sa iyo. Makababawas lamang ito ng malaki sa iyong lakas. Gayunpaman, makatitiyak ka na ang Mysterious Sky Demon Sealing Talisman na binago ko sa paglipas ng mga taon ay lubos na nadagdagan ng lakas nito. At saka, hindi ko kailangang ipagsapalaran ang aking buhay para patayin ka. Ngayon, ipaghihiganti ko ang aking kapatid. Hanzan, maghandang mamatay. Biglang iwinagayway ni Dugo Haoyo ang kanyang mga braso. Ang mga anteng-anteng na nakakalat sa paligid ng Hanzan ay nagpaputok ng paputok patungo kay Hanzan. Bagamat ang Dark Red Defensive Barrier ay ganap na nakaharang sa enerhiya ng mga anteng-anteng, maiisip ng lahat kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ng Mysterious Sky Demon Sealing Talisman nang makita nila ang mabilis na pagbabago ng espasyo sa loob ng Defensive Barrier. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 448, Zuan Tianteng Magic Charm. Ikaw lang. Gayunpaman, hindi natakot si Hanzan kahit na napapalibutan siya ng napakalakas na Profound Sky Wind Talisman. Sa kabaligtaran, ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang mapanuksong ngiti. Pagsabog ng kaluluwa. Bigla, sa isang pag-iisip, ang lakas ng kaluluwa sa katawan ng Soul Slayer ay parang baha na bumagsak sa isang dam. Pumutok ito ng walang karahasan at umikot sa katawan niya sa sobrang bilis. O hindi. Pagtingin sa itim na gas na umiikot sa paligid ni Hanzan, Xingju, Soul Maiden, at ang iba pang miyembro ng Soul Eater Clan ay sabay na sumigaw. Bilang mga miyembro ng Soul Eater Clan, alam nilang lahat kung anong klaseng martial skill ito. Ito ang pinakamalakas na Soul Explosion ng Soul Eater Clan. Boom! Boom! Roar! Roar! Agad na umalangaw ang isang nakakatalon na pagsabog, at ang nagngangalit na Dark Red Energy Ripples ay parang isang Berserk Beast, na agad na pinupuno ang defensive barrier. Higit pa rito, patuloy silang umaatake sa defensive barrier, gustong kumawala, at kasabay nito, patuloy silang naglalabas ng nakakapanghinayang mga dagandong. Ang mga alon ng enerhiya ay tila may sariling buhay. Nararamdaman ng lahat kung gaano sila kalakas. Gayunpaman, ang gayong malakas na puwersa ay nagpabagabag pa rin sa lahat. Ito ay dahil alam nila na ang pinakamalakas na kapangyarihan ng isang pag-atake ay ilalabas sa sandali ng pagsabog. Malinaw na ang pinakamalakas na pag-atake ng Profound Heavenly Sealing Talisman ay nablock ng instantaneous Tyrant Body ni Hanzan, na nakuha niya sa pamamagitan ng kanyang Soul Eruption. Kahit na napakalakas pa rin ng Energy Ripples, hindi nila alam kung kaya nilang pumatay ng Battle Saint. Huhuhuhu. Kung paanong ang lahat ay napuno ng pangamba habang sila ay nakatitig sa sumisikat na enerhiya na harang ng hindi kumukurap, isang kahabag-habag at marahas na puting-puting bagyo ang gumalaw sa loob ng madilim na pulang hadlang. Ang marahas na bagyo ay nagdulot ng mabilis na pag-ikot ng enerhiya sa anyo ng isang whirlpool. Parang may humihigop sa kanila at binabawasan sila sa napakabilis na bilis. Nang mawala ang huling alon ng enerhiya, ang puso ng lahat ay tila huminto sa pagtibok sa sandaling ito. Dahil kitang-kita nila na ang taong pinakaayaw nilang makita ay nakatayo sa kinatatayuan niya, walang pinsala. Soul Destruction. Nang makitang hindi nasaktan ng Profound Sky Wind Talisman si Hanzan, nagbago ang ekspresyon ni Dugo Haoyo. Pagkatapos, tumalikod siya at nawala sa isang kislap ng liwanag. Nang muli siyang lumitaw, nasa itaas na siya ng hukay kung saan naroon sina Xingju at Li Xiaohan. Sundan mo ako. Nang lumitaw siya, biglang ibinuka ni Dugo Haoyo ang kanyang palad, at sinipsip ng walang hanggan na puwersa ng pagsipsip sina Xingju at Li Xiaohan, na nasa malalim na hukay, sa kanyang harapan. Matapos mahawakan sina Xingju at Li Xiaohan, naghanda si Dugo Haoyo na tumakas sa malayo. Uchi. Ngunit nang akmang kikilos siya ay naramdaman niya ang matinding sakit na nagmumula sa kanyang likod. Pagkatapos, bumulwak ang isang bibig ng dugo mula sa kanyang bibig. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay parang saranggola na may putol na tali na diretsyong bumagsak sa lupa. Plop! Brother Xingju. Sabay na bumagsak sa tatlo. Gayunpaman, sa proseso ng pagbagsak, ginamit ni Xingju ang kaunting lakas na natitira sa kanya para hawakan si Li Xiaohan sa kanyang mga bisig. Kaya't sa wakas ay nagkasama silang dalawa. Sa sandaling ito, si Li Xiaohan ay nakatingin kay Xingju mula sa napakalapit na distansya. Kitang-kita niya ang mga dagwang sugat nito. Sa sandaling ito, bumagsak ang kanyang mga luha na parang ulan. Hindi niya naitago ang sakit sa puso niya. Bakit mo ako niligtas? Bagamat mahigpit din niyang niyakap si Li Xiaohan, hindi nakatuon ang tingin ni Xingju sa kanyang pinakamamahal na si Li Xiaohan. Sa halip, ito ay kay Dugo Haoyo, na nasa tabi niya. Nang makita niya na ang dibdib ni Dugo Haoyo ay ganap na nabutas, alam ni Xingju na ang pagtatanim ni Dugo Haoyo ay ganap na napilayan. Iyon ay dahil ang lugar na nabutas ay ang pinakamahalagang lugar para sa isang cultivator, ang dagat ng Qi. Ubo-ubo.
Dahil magkapatid kami ng tatay mo. Sa sandaling ito, malinaw na tinitiis ni Dugo Haoyo ang hindi maisip na sakit. Patuloy na umaagos ang malalaking dugo mula sa kanyang dibdib at bibig. Nang marinig niya ang mga salita ni Shinju, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo. Sa pagtitiis sa nakakasakit ng puso, ipinakita niya kay Shinju ang napakaamong ngiti. Ito ay isang ngiti na nakita ni Shinju ng maraming beses. Ito ay isang ngiti na naisip noon ni Shinju na sobrang peke. Sa sandaling ito, nang makita niya itong muli, talagang napakabait nito na hindi maipaliwanag. Bang! Wah! Gayunpaman, sa sandaling ito, isang walang anyo na enerhiya ang biglang bumaba mula sa langit, na nagwasak kay Dugo Haoyo sa lupa, na naging dahilan upang hindi siya makagalaw. Ang pinagmulan ng enerhiyang ito ay kay Hanzan sa kalangitan. Dugo Haoyo, ano ang gusto mong sabihin ko tungkol sa iyo? Kung ikukumpara kay Dugo Changi, ang tanga mo talaga. Sa tingin mo ba ang Zuan-Chen Demon Silang Talisman ay ginawa mo ng perpekto? Nagkakamali ka. Sa totoo lang, noon, maaaring ginamit ni Dugo Changi ang Zuan-Chen Demon Silang Talisman para salakayin ako mula sa malayo. Pero mas matalino siya kaysa sa iyo. Dahil alam niya na ang spiritual explosion ko ay maaaring makalikha ng isang overlord body. Kahit anong atake ay walang silbi. Iyon ang dahilan kung bakit inilagay ni Dugo Changi ang kanyang sarili sa panganib. Nang lumapit siya sa akin, gumamit siya ng isang espesyal na paraan upang pigilan ako sa paggamit ng aking kaluluwa sa maikling panahon, na naging dahilan upang hindi ko magamit ang aking soul destruction. Kaya naman ako ay malubhang nasugatan ng Mysterious Sky Demon Silang Talisman noon. Gayunpaman, kailangan ko ring magpasalamat sa iyo. Salamat dahil hindi ka nakipag-alyansa sa iba pang mga eksperto ng kontinente upang salakayin ako pagkatapos ng kamatayan ni Dugo Changi. Ang totoo, kung maaari kang makipag-alyansa sa iba pang mga eksperto ng kontinente para salakayin ako baka natalo talaga. Pero sayang at wala kang lakas ng loob. Masyado kang natakot sa kapangyarihan ko. Kaya, pagkatapos mamatay ni Dugo Changi, kumilos ka at nagpatuloy sa pagiging alipin ko. Ikaw ang gumawa sa akin kung sino ako ngayon. Ha. Ang mapagmataas na tawa ni Hanzan ay parang kulog na tumatagos sa hangin. Umalangaw ito sa pandinig ng lahat at kumalat sa bawat sulok ng Toireng Sky Domain. Sa sandaling ito, naririnig ng bawat nabubuhay na nilalang sa Toireng Sky Domain ang kanyang mapagmataas na pagtawa. Demon Clan Leader, ang kapangyarihang ito ay napakalakas. At saka, ang boses na ito ay hindi kay Shinju. Tila pag-aari ng misteryosong taong iyon mula sa Mystical Hall. Parang nakalusot na talaga siya sa Battle Saint level. Sa sandaling ito, 10,000 milya ang layo mula sa Mystical Hall, 4 na figure ang nakatayo sa hangin. Nakatingin sila sa direksyon ng Mystical Hall na may masalimuot na tingin. Panginoong Ama, dahil ang misteryosong taong iyon ay umabot na sa antas ng Battle Saint, hindi siya isang taong makakalaban natin. Yao Zinyan ang kanyang ulo upang tingnan ang nag-aalangan na si Yao Yushan at sinabi pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan. Dapat kang bumalik sa angkan at dalhin ang iyong mga angkan sa isang ligtas na lugar sa lalong madaling panahon. Yanir, baka may balak ka pa ring pumunta sa Mystical Hall. Hindi napigilan ni Yao Yushan na matigilan nang makita niya ang determinasyon sa mukha ni Yao Zinyan. Ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Yao Yushan, biglang lumuhad si Yao Zinyan at lumuhad sa harap ni Yao Yushan. Panginoon Ama, mangyaring patawarin ang iyong anak na babae sa pagiging hindi matapat. Whoosh! Matapos magalang na yumuko sa kanyang ama, ang figure ni Yao Zinyan ay naging isang sinag ng liwanag habang siya ay mabilis na lumipad patungo sa direksyon ng Zuan-Hot. Whoosh! Halos sabay na lumipad palabas si Yao Zinyan, hinabol siya ng isa pang figure. Si Wang Yanran iyon. Yanir. Yanran. Yao Yushan at Dan Gun nang makita nilang determinado sina Yao Zinyan at Wang Yanran na pumunta sa Profound Hall. Sa isang talon, naging isang sinag ng liwanag ang dalawa at hinabol sila. Sa kanilang malakas na lakas, naabutan nila sina Yao Zinyan at Wang Yanran sa isang iglap at hinawakan sila sa kanilang mga kamay. Panginoon Ama, payagan mo na ako. Panginoong Patriarch, hayaan mo akong tingnan si Junior Brother Shinju. Hindi. Ang misteryosong taong iyon ay umabot na sa Battle Sea level. Huwag na nating pag-usapan kung nandoon ba si Shinju o wala. Kahit nandoon si Shinju, napatay na sana siya ng misteryosong taong iyon. Naghahagisan lang kayong dalawa. Malayo ang buhay mo, Wang Yanran at Yao Zinyan, ngunit hindi sila makawala sa mga pagpigil ni Yao Yushan at Lady Dan. Sa pagtingin kina Yao Zinyan at Wang Yanran, na determinadong pumunta sa Mystical Hall, ang dalawang patriarch ay nagkaroon ng masalimuot na emosyon. Naiintindihan nila ang damdamin ni Wang Yanran at Yao Zinyan, ngunit bilang mga matatanda, hindi nila maaaring hayaang mamatay ang kanilang mga inapo ng walang kabuluhan. Pweng! Nang nasa deadlock na silang apat, biglang bumalot sa kanilang apat ang walang hangganang aura. Pinuno nito ang buong espasyo at kumalat sa bawat sulok ng hangin. Tumagos pa ito sa bawat selda ng kanilang katawan. Sa sandaling ito, naramdaman nilang apat ang paghinto ng kanilang paghinga, pagkulo ng kanilang dugo, at maging ang kanilang mga isip ay blanko. Ano yan? Napakabilis ng aura. Halos nawala ito kasabay ng naramdaman nila. Gayunpaman, nang mawala ang aura, ang apat sa kanila ay tumingin sa direksyon ng Mystical Hall dahil sa gulat.
Ang kanilang intuition ay nagsabi sa kanila na ang nakakatakot na aura ay gumagalaw patungo sa mystical hall. Tara na. Biglang nagkatinginan sina Yao Yushan at Lady Dan. Pagkatapos, kinuha nilang dalawa sina Yao Xinyan at Wang Yanran at lumipad muli patungo sa profound hall. Ang kanilang intuition ay nagsabi sa kanila na ang isang ganap na makapangyarihang figure ay lumitaw, kahit na hindi nila alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ang mga tao sa mystical hall ay walang ideya kung ano ang naranasan ni Yao Yushan at ng iba pang tatlo. Sa sandaling ito, si Han Zan ay nakatayo pa rin sa hangin, nakatingin kay Xingju at Dugo Haoyu nang may panghahamak. Sa kanyang palad, mabilis na lumundag ang isang maliit na patak na madilim na pulang battle chi na parang tadpole sa tubig. Dugo Haoyu, bagamat tinulungan ako ng kaduwagan mo, ako, si Han Zan, ay hindi ka pakakawalan dahil lang dito. Gayunpaman, ako, si Han Zan, ay hindi ka bibitawan dahil lang dito. Dapat mamatay ang mga nagtaksil sa akin. Mamatay. Biglang ikanaway ni Han Zan ang kanyang palad kay Dugo Haoyu. Ang battle chi ay naging isang sinag ng liwanag at bumaril patungo sa Dugo Haoyu. Buzz buzz buzz. Ang maliit na patak na battle chi ay hiniwa ang espasyo sa dalawa habang ito ay bumababa. Tuloy-tuloy na umalangaw ang nakakataong mga tunog ng alitan. Habang umaalon ito, maging ang lupa ay nanginag ng husto. Dahil sa walang hanggan na pressure, naging mahirap para kina Xingju at Li Xiaohan na lumaban, kaya napilitan silang ipikit ang kanilang mga mata. Bang! Sinamahan ng isang nakakatalong na pagsabog, ang madilim na pulang battle chi ay biglang sumabog. Ang malakas na alon ng enerhiya ay winalis ang lahat. Gayunpaman, ang pinaka-nakakagulat ay ang Xingju, Li Xiaohan, at Dugo Haoyu, na orihinal na target, ay ganap na maayos. Nang dahan-dahang imulat ni na Xingju at Li Xiaohan ang kanilang mga mata at nakita ang lahat sa kanilang harapan, nagulat sila nang matuklasan nilang may isang hindi kilalang lalaki na nakatayo sa kanilang harapan. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 449, Malakas na Itsura. Tumayo ang lalaki sa harap ni Xingju at ang iba pa habang nasa likod ang mga kamay. Ang kanyang damit na puti ng nyebe ay lumipad sa hangin at para siyang Diyos na bumaba mula sa langit. Ang buong katawan niya ay naglabas ng kakaibang aura. Samantalang ang mga alon ng enerhiya na kumakalat pa ay tila nakaharang sa lalaki. Gamulong sila at umikot kalahating metro ang layo sa lalaki bago huminto. Bagamat hindi niya makita ang mukha ng lalaki, ang banayad na aura na ibinubuga mula sa lalaki ay nagpaginhawa kay Xingju. Hindi maipaliwanag at nakatitig lang siya sa misteryosong lalaki na biglang sumulpat. Wow! Sa sandaling ito, si Dugo Haoyu, na nakasubsob na sa lupa, ay nagpumiglas na makaalis sa lupa matapos mawala ang pressure ni Han Zan. Gusto niyang makita kung ano ang nangyayari sa harapan niya. Ikaw. 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 Nang matano niya ang lalaking nasa harapan niya, talagang nagsimulang manginig ng husto ang kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala, at maaari lamang ilarawan bilang pagkabigla. Kahit na nasa likod niya lang iyon, naramdaman ni Dugo Haoyu ang napakapamilyar na pakiramdam mula sa katawan ng lalaking ito. Ang espesyal na pakiramdam na ito ang naging dahilan upang siya ay hindi makapaniwala. Sandaling ito, unti-unting nawala ang walang hanggan na mga alon ng enerhiya at lumitaw ang figure ng lalaki sa harap ng mga mata ng lahat. Ang mga miyembro ng Spirit Eater Tribe ay natulala lahat sa hitsura ng lalaki. Bagamat hindi nila nakilala ang lalaking nasa harapan nila, naiisip nila na ang lalaki ay dapat magkaroon ng pambihirang lakas upang harangin ang pag-atake ni Han Zan. Gayunpaman, kumpara sa kanila, si Han Zan, na nakatayo sa kalangitan, ngunit si Dugo Haoyu ay parang marahas na nanginginig ang kanyang katawan. Ito ay isang palatandaan ng matinding emosyonal na pagbabago-bago. Higit pa rito, malinaw na nararamdaman ng isa ang emosyon sa kanyang mukha, na nagbago ng hindi na makilala. Ito ay matinding galit, isang hindi maipaliwanag na galit. Higit pa rito, ang kanyang mga mata ay napuno ng isang nakatutuwang layunin ng pagpatay. Dugo Chang'e. Biglang umalangaw ang isang nakatutuwang dagandong mula sa bibig ni Han Zan. Napakalakas ng walang anyo na sound wave na agad nitong nilamon ang bawat sulok ng Sky Martial Continent. Ang walang hanggan na presyon ay naging dahilan upang takpan ng lahat ang kanilang mga tainga upang labanan ang tumagos na kapangyarihan ng tunog. Sa sandaling ito, gumuho ang kalahati ng lupa sa ibaba. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang lahat ng naroroon ay isang combat emperor, sila ay namatay na. Ano? Dugo Chang'e. Nang umalangaw ang boses ni Han Zan, ang mga ekspresyon ni Yao Yushan at Lady Dan, na akmang susugod sa Mysterious Hall, ay nagbago ng husto. Ang mga alon ng kawalang paniwala ay tumama sa kanilang mga puso. Ngunit sa sandaling ito, hindi sila tumigil ng dalawa dahil dito. Sa halip, pilit nilang pinigilan ang kalituhan sa kanilang mga puso at pinabilis ang kanilang bilis habang lumilipad sila patungo sa Profound Hall. Tatay. Ang dagandong ni Han Zan ay malinaw na pumasok sa tenga ni Xingju. Sa sandaling ito, nang muli niyang tingnan ang lalaking nasa harapan niya, hindi nang ahas si Xingju na maniwala sa kanyang nakikita. Paulit-ulit na lumalabas sa bibig niya ang salitang ama, ngunit sa hindi malamang dahilan ay hindi niya nasabi. Nakatitig lang siya kay Dugo Chang'e, hindi man lang naglakas loob na kumurap. Labis ang kanyang takot na sa muling pagmulat niya ng kanyang mga mata, wala na doon si Dugo Chang'e. Chang'e, ikaw ba talaga to?
Sa sandaling ito, hindi lang si Xingju ang nasa sabik. Excited din ang matinding na sugatan na si Dugo Haoyu. Sa katunayan, nang lumitaw si Dugo Changyi, naghinala na si Dugo Haoyu na siya si Dugo Changyi. Gayunpaman, hindi pa rin siya naglakas loob na maniwala sa katotohanang nasa harapan niya. Iyon ay dahil personal niyang nasaksihan si Dugo Changyi na pinatay ng Profound Sky Demon Sealing Talisman. Buzz. Sa sandaling ito, si Dugo Changyi, na nakatayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay, ay marahang iwinagayway ang kanyang manggas. Isang kakaibang energy barrier ang bumalat kina Xingju, Li Xiaohan, at Dugo Haoyu. Kasabay nito, isang kakaibang temperatura ang kumalat mula sa kanilang tatlo. Sa sandaling ito, mabilis na nababawasan ang sakit na pumupuno sa bawat bahagi ng kanilang katawan. Maging ang kanilang mga sugat ay mabilis na naghihilo. Ang ganitong kakaibang epekto ay isang bagay na kahit isang heavenly treasure pill ay hindi makakamit. Paumanhin kung natagalan ako. Gayunpaman, nang si Xingju at ang dalawa pa ay namangha sa kakaibang energy barrier, sa wakas ay lumingon si Dugo Changyi at ipinakita ang kanyang mukha. Ito ay isang mukha na nakaranas ng mga pagbabago sa buhay, ngunit ito ay puno ng determinasyon. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay lubos na katulad ng imahinasyon ni Xingju. Lalo na ang malalalim niyang mata, na puno ng tiyaga at karunungan na wala sa mga ordinaryong tao. Nang sinusukat siya ng pares ng mga mata na ito, kitang-kita ni Xingju na kumukulo ang dugo sa kanyang katawan. Pagkatapos sukatin si Xingju, biglang pinaikit ni Dugo Changyi ang kanyang mga mata. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay bumuo ng isang malabong ngiti. Bagamat wala siyang sinabi, ang ngiti na ito lamang ang naghatid ng kanyang paninindigan kay Xingju at sa kanyang walang katapusang pagnanasa para sa kanya sa nakalipas na 20 taon. Dugo Changyi, hindi ka talaga namatay. Sa sandaling ito, isang dagandong na puno ng galit ang umalangaw sa hangin. Oh, bakit? Hanzan, mahirap bang paniwalaan? Nang marinig ang tanong ni Hanzan, at ubiling inilipat ni Dugo Changyi ang kanyang tingin kay Xingju at tumingin kay Hanzan sa kalangitan. Hindi kaya clone lang iyon. Imposible, sa lakas ng kaluluwa ko, imposibleng hindi ko makilala ang isang clone. Bumalik sa isip ni Hanzan ang eksenang iyon at hindi pa rin naglakas loob na maniwala na nakatakas nga si Dugo Changyi. Kamatayan sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Dahil masyado kang kumpiyansa sa lakas ng iyong kaluluwa kaya pinayagan mo akong makapasag gamit ang isang clone. Dahil maaari kong ay silang iyong kaluluwa sa isang iglap at pigilan kang gamitin ang iyong espiritual na pagsabog, natural na posible para sa akin na maiwasan ang iyong kaluluwa. Pagtuklas. Sabi ni Dugo Changyi kay Hanzan. Walang galit sa kanyang mukha, ngunit ang casual na ngiti na ito ang pinakasarkastikong panunuya sa mga mata ni Hanzan. Ang ganda lang. Kahit sa panaginip ko, gusto kitang personal na patayin. Ngayon, natupad mo na ang hiling ko. Mamatay. Biglang ibinaba ni Hanzan ang kanyang kanang braso at pinalo gamit ang kanyang palad. Ang mga layer ng nagngangalit na enerhiya ay umaalingaw sa hangin. Huhuhu. Hindi nagtagal, isang marilag na itim na buhawi ang nabuo sa hangin. Ang buhawi ay tumawid sa abot tanaw at direktang bumagsak patungo sa Dugo Changyi. Ang ganoong nakakatakot na pag-atake, ang pressure lang na ibinubuga nito ay sapat na upang mahirapan ang lahat na labanan. Bilis, umalis ka sa lugar na ito. Naramdaman ng pressure na ibinubuga ng itim na buhawi, napagtanto ni Hanji na hindi maganda ang sitwasyon. Bagamat hindi niya alam kung kakayanin ni Dugo Changyi ang pag-atake ni Hanzan, kung patuloy silang mananatili sa labanang ito, ang mga aftershocks lang ng labanan ay sapat na upang patayin sila. Bago dumating ang pag-atake, nandoon na ang pressure. Ang maringal na presyon ay naging sanhi ng pag-alis ng damit at buhok ni Dugo Changyi. Gayunpaman, pinanatili niya ang isang kalmadong ngiti sa kanyang mukha at hindi man lang kumurap. Sa sandaling ito, dumating ang itim na buhawi na may malakas na putok. Sa napakalakas na puwersa, maging si Xingju at ang dalawa pang nasa loob ng energy barrier ay natense at pinagpawisan si Dugo Changyi. Maghiwa-hiwalay. Gayunpaman, nang malapit ng dumaong ang buhawi, si Dugo Changyi ay nagpakawalan ng mahinang sigaw. Ang sobrang marahas na buhawi ay biglang huminto ilang metro ang layo sa kanya at nagsimulang unti-unting mawala. Maya-maya, tuluyan na itong nawala ng walang kas. Ang higit na ikinagulat ng lahat ay hindi man lang ginalaw ni Dugo Changyi ang isang daliri para matuno ang napakalakas na pag-atake. Paano ito posible? Pwede ba? Pwede ba? Baka ikaw. Sa sandaling ito, ang pinakanagulat na tao sa karamihan ay si Hanzan. Kasalukuyan siyang nakatayo sa ere na may sobrang pangit na ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay dilat at puno ng hindi paniniwala. Kay Hanzan, para mahanap ang Saint Stones, hinanap ko halos lahat ng sulok ng kontinente. Nabisita ko na ang hindi mabilang na mga sinaunang lugar at mga bawal na lugar. Gayunpaman, sa huli, 2 Saint Stones lang ang nakita ko. Ang Saint Stones ay napakalakas. Naglalaman ng mga ito ng enerhiya na hindi ko pa nakikita. Kahit na ganoon, sigurado ako na 2 Saint Stones lang ang hindi sapat para makalusot ako sa Battle Saint ng sabay-sabay. Noong oras na iyon, ang aking pagkakakilanlan bilang isang inapo ng Spirit Eater Clan ay inilantad mo. Kaya naman, ako ay nagpanggap ng aking kamatayan at hindi ko man lang sinabi sa aking pinakamalapit na kapatid at kasintahan.
Ang lahat ng ito ay para maniwala ka na ako ay tunay na patay na. Nagtiis ako ng guilt at pananabik para sa kapatid kong si Xueyu, at Juir. Itinago ko ang aking pagkatao at nagdusa ng mahigit 20 taon para lamang maghintay ng isang espesyal na araw. Ang araw na iyon ay ang paglitaw ng isang makalangit na kababalaghan. Alam kong wala ng maraming santong bato sa kontinente. Upang makalusot sa Battle Saint, maaari na lamang akong maghintay sa pagdating ng isa pang kalamidad. At ngayon, naabot ko na sa wakas ang antas ng isang Battle Saint. Tinitigan ni Dugo Changi si Hanzan na may nagbabagang tingin. Ipinaliwanag niya sa bawat salita ang lahat ng nangyari sa kanya. Sa sandaling ito, ang katotohanan kung paano siya nakaligtas hanggang ngayon at kung paano siya naging isang Battle Saint ay ganap na nahayag. Imposible. Napakalakas ng Saint Demon. Paanong ikaw lang ang papatayin nito? Bagamat malinaw na sinabi ni Dugo Changi ang katotohanan, tumanggi pa rin si Hanzan na maniwala sa kanyang mga salita. Ha. Hanzan, paanong ang isang hamak na tulad mo, na nabahiran ng dugo ng sarili mong angkan, ay mauunawaan ang aking mga kilos? Tama na ang kalokohan mo. Ngayon, babayaran ko na ang mga dating utang ng nakaraan. Bang! Biglang humakbang pasulong si Dugo Changi. Isang maringal na enerhiya ang pumailan lang sa kalangitan. Sa sandaling ito, nawala na ang figure ni Dugo Changi. Nang muling lumitaw, nasa likod na siya ni Hanzan. Ang kanyang palad, na maaaring durugan ng isang bulubundukin upang maging alikabok, ay dumiretso sa leeg ni Hanzan. Walang hiyang pagmamayabang. Mukhang handa si Hanzan sa biglaang pag-atake ni Dugo Changi. Sa isang twist ng kanyang pulso, ang middle grade spiritual weapon, ang Black Curse Sword, ay lumitaw sa kanyang kamay. Habang umaatras ang kanyang figure, ang Black Curse Sword ay humahampas na sa braso ni Dugo Changi. Clang! Gayunpaman, hindi inaasahan ni Hanzan na hindi maiiwasan ni Dugo Changi ang kanyang malakas na pag-atake. Sa halip, pinilipit niya ang kanyang pulso at pilit na hinawakan ang Black Curse Sword sa kanyang kamay. Swoosh! Pagkatapos noon, pilit na binawi ni Hanzan ang kanyang braso. Naramdaman ni Hanzan na namamanhid ang kanyang kamay. Ang Black Curse Sword ay nasa kamay na ni Dugo Changi. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 450, shoot. Ikaw. Hanzan ang kanyang walang laman na kanang kamay bago tumingin sa Black Curse Longsword sa kamay ni Dugo Changi. Agad namang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Hindi niya akalain na maaagaw ni Dugo Changi ang kanyang soul weapon ng ganoon kadali gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Para sa kanya, ito ay isang malaking kahihiyan. Hindi ka kwalipikadong gumamit ng spiritual weapon ng Spirit Eater Clan. Sa sandaling ito, hindi pinansin ni Dugo Changi ang gulat na tingin ni Hanzan. Sa halip, ibinuka niya ang kanyang palad at isang kakaibang liwanag ang lumitaw. Pagkatapos, sinundan nito ang Black Curse Sword at pumangay pababa. GGGG. Kasunod ng paggalaw ng palad ni Dugo Changi, isang kakaibang tunog ang nagmula sa Black Curse Sword. Ang tunog ay parang isang mabangis na hayop na tumatanggi sa pagpapaamo ng isang mangangaso. Gayunpaman, ang ganitong uri ng paglaban ay walang kapangyarihan sa harap ng lakas ni Dugo Changi. Unti-unting humihina ang kakaibang tunog. Nang ang palad ni Dugo Changi ay tumawid sa talon ng espada, tuluyang nawala ang tunog. Bastard, anong ginawa mo? Sa sandaling ito, si Hanzan, na medyo mapatla ang mukha, ay nagsimulang makaramdam ng takot. Laking gulat niya nang makitang tuluyan na niyang pinutol ang koneksyon niya sa Black Curse Sword. Ang kontrata sa pagitan niya at ng Black Curse Sword ay tinanggal na. Malinaw, ang taong nag-alis ng kontrata sa pagitan niya at ng Black Curse Sword ay si Dugo Changi, na nakatayo sa kanyang harapan. Bagamat may pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng mga eksperto sa parehong antas, upang maalis ang kontrata sa pagitan ng isang eksperto sa parehong antas ng napakadali, ang pagkakaiba ay masyadong malaki. Si Hanzan, na punong-puno ng sigla kanina, ngayon ay parang impas na lobo. Tuluyan na siyang binalot ng takot dahil hindi naman siya tanga. Kahit na simpleng palitan lang iyon, napagtanto na niya na may malaking agwat sa pagitan nila ni Dugo Changi. Dugo Changi, papatayin kita sa isang kakilakilabot na kamatayan. Sa pag-iisip nito, ang mukha ni Hanzan ay agad na naging mabangis. Kasabay nito ang biglang pag-urong ng kanyang katawan. Gayunpaman, nang iwagayway niya ang kanyang manggas, hindi mabilang na mga itim na ron ang kumalat mula sa kanyang manggas na parang isang siksik na pulutong ng mga balang. Pagkatapos, mahigpit nilang pinalibutan si Dugo Changi. Aw, 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 aw. Habang umaalingaw-ngaw ang mga ron, nagpakawala sila ng mga makamulto na pag-iyak at pag-ungol. Tila kayang alisin ang tunog na iyon ng kaluluwa ng isang tao. Ang mga eksperto ng Zuan Palace na tumakas na sa malayo ay talagang hinawakan ang kanilang mga ulo at umiyak ng mapait. Lahat ng uri ng kalungkutan ay bumangon sa kanilang mga puso at tinakpan ang kanilang malungkot na mukha. Pagkatapos, ang ilan sa mga mahihina ay talagang nagsimulang magwasak sa sarili. Ito ang ipinagbabawal na anteng-anteng ng Soul Devouring Race, ang Soul Stealing Talisman. Takpan mo ang tenga mo. Hindi sinasadyang sumimangot si Hanji habang nakatingin sa mga anteng-anteng na pumupuno sa kalangitan. Ito ay dahil nakilala na niya ang mga anteng-anteng na pumupuno sa kalangitan. Sila ay isang uri ng tabo talisman ng Han Devouring Clan. Ang mga talisman na ito ay napakalakas.
Ang pinakamahalaga, ang bawat anteng-anteng ay nilinis mula sa kaluluwa ng isang tao. Ang lakas ng anteng-anteng ay tinutukoy ng lakas ng taong iyon. Dahil masyadong malupit ang paraan ng paggawa nito, ipinagbabawal ng lahi. Unti-unti, nawala ang paraan ng paggawa ng soul-stealing talisman sa karera ng Soul Eater. Gayunpaman, hindi akalain ni Soul Maiden na magagawa ni Hanzan ang napakaraming soul-stealing talismans. Hanzan, halimaw ka talaga. Nararamdaman ng 10,000 soul-stealing talisman sa kalangitan, ang puso ni Soul Maiden ay masasabing puno ng galit. Maaari niyang hulaan na ang soul-stealing talisman na ito ay malamang napino mula sa kaluluwa ng lahi ng Soul Eater. Sinusubukan mo bang i-delay ako para makuha mo ang pagkakataong makatakas? Mabilang na soul-stealing talismans ay umikot sa paligid ng Dugo Changi sa kalangitan, ngunit hindi sila naglunsad ng anumang pag-atake sa Dugo Changi. Walang pakialam na sinulyapan ni Dugo Changi ang nakapalibot na soul-stealing talismans at tumaas ang gilid ng kanyang bibig sa isang nakakatuwang ngiti. Soul Destruction. Biglang umungol si Dugo Changi at ginawa ang pinakamalakas na martial technique ng Soul Eater race. Soul Explosion. Pagkatapos, siya ay naging isang sinag ng liwanag at nawala. Bang! 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 Halos sa sandaling nawala si Dugo Changi, hindi mabilang na dark energy ripples ang lumipad sa kalangitan. Ang maitim na alon ay parang mga paputok habang bumubuhos mula sa langit. Gayunpaman, mayroong isang labis na nakakatakot na kapangyarihan na nakapaloob sa kanila. Ang mga alon ng enerhiya ay bumuhos na parang tubig, ngunit nang sila ay lumapag, sila ay talagang tumagos sa lupa at patuloy na tumagos ng malalim sa lupa. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat ay hindi naaakit ng mga alon ng soul-stealing talismans. Sa halip, sila ay natipon sa isang sinag ng puting liwanag dahil ito ay Dugo Changi. Ginamit talaga ni Dugo Changi ang Soul Explosion para lumikha ng Overlord Body. Pagkatapos, sa kanyang nakakatakot na bilis, ginamit niya ang kanyang katawan bilang isang pag-atake upang agad na masira ang soul-stealing talismans. Sa sandaling ito, hinahabol niya si Hanzan. Ama. Sa pagtingin sa dalawang sinag ng liwanag na tumatakas sa malayo, ang mga mata ni Xingju ay napuno ng bakas ng pag-aalala. Kahit na ang lakas na ipinakita ni Dugo Changi ay lampas sa kanyang inaasahan, nakaramdam pa rin siya ng pagkabalisa sa kanyang puso. Sacred Region Heavenly Gate. Buzz. Ngunit nang malapit ng maabyutan ni Dugo Changi si Hanzan, biglang huminto si Hanzan. Kasabay nito ang paghagis ng palad niya sa langit at may kakaibang liwanag na pumailan lang sa langit. Huff, huff, huff. Sa sandaling ito, ang mga puting ulap na pumuno sa kalangitan ay agad na nagkalat. Pagkatapos, isang nakasisilaw na gintong liwanag ang bumaba mula sa langit. Nakakasilaw ang liwanag na natakpen na nito ang sikat ng araw. Napakalawak ng ibabaw ng liwanag na parang hagdanan na nag-uugnay sa langit. Ang kakaibang liwanag na ito ay hindi nagmula sa mga ulap, ngunit mula sa kailaliman ng kalangitan. Maraming kakaibang ron ang pumuno sa liwanag, at tila naglalaman ito ng walang katapusang kalaliman. Sampain. Binuksan niya talaga ang Sacred Region Heavenly Gate sa sandaling ito. Sa pagtingin sa gininto ang liwanag na bumaba mula sa langit at bumabalot kay Hanzan, ang kalmadong mukha ni Dugo Changi ay naging hindi pangkaraniwang solemnal sa sandaling ito. Swish. Pagkatapos, biglang tumalikod si Dugo Changi at lumipad patungo sa direksyon ni Xingju at Dugo Haoyu. Boom! Sa isang kisap mata, nakabalik si Dugo Changi sa harapan ni Xingju, Li Xiaohan, at Dugo Haoyu. Pagkalapag niya, pinilipit niya ang kanyang palso at sinaksak ang Black Curse Longsword sa lupa sa harap ni Xingju. Junior, mabilis na isama ang iyong soul power sa Black Curse Longsword. Balis ang sabi ni Dugo Changi kay Xingju. Bagamat hindi alam ni Xingju kung ano ang gustong gawin ni Dugo Changi, hindi siya nang ahas na mag-alinlangan nang makita niya ang pagkabalisa ni Dugo Changi. Inilagay niya ang kanyang palad sa Black Curse Longsword at pinagsama ang kanyang soul power dito. Ito. Nang sumanib ang soul power sa Black Curse Longsword, biglang nagbago ang ekspresyon ni Xingju. Kitang-kita niya ang kakaibang ugong sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Naiintindihan din ni Xingju ang pakiramdam na ito. Talagang tinutulungan siya ni Dugo Changi na pumirma ng kontrata sa Black Curse Longsword. Dugo Changi ay napakalakas. Sa sandaling pinagsama ni Xingju ang kanyang soul power sa Black Curse Longsword, pinirmahan na ni Xingju ang kontrata sa Black Curse Longsword. Junior, alagaan mong mabuti ang iyong ina at pakitunguhan mong mabuti ang mga taga-Sky Marshal Continent. Ipauubaya ko sa iyo ang lugar na ito. Matapos tulungan si Xingju na lagdaan ng kontrata gamit ang Black Curse Longsword, pinaikit ni Dugo Changi ang kanyang mga mata at tiningnan ang mukha ni Xingju na may makahulugang tingin. Pagkatapos, tumalikod siya at naghanda sa paglalakad patungo sa sinag. Tatay. Nang makitang aalis na si Dugo Changi, nanikip ang puso ni Xingju. Sa wakas ay naisigaw na niya ang dalawang salita na noon pa niya gustong sabihin. Tatay. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, tumigil si Dugo Changi sa kanyang kinatatayuan. Sa sandaling ito, medyo nanginginig talaga ang katawan niya. Bagamat walang nakadetect, ang kanyang puso ay talagang lumulubog na parang rumaragas ang ilog. Tatay, pupunta ka ba sa Sacred Region? Pagtingin kay Dugo Changi na tumigil sa kanyang pagtakbo, mabilis na pumunta si Xingju at nagtanong.
Ito ay dahil naramdaman na niya ang kakaibang gintong liwanag. Oo, binuksan ni Hanzan ang Gate of Heaven na patungo sa Sacred Region. Sa patnubay ng Gate of Heaven, papasok siya sa Sacred Region. Ang sagradong rehiyon ay hindi natin alam, ngunit sinasabi na ang bawat pintuang daan ng langit na patungo sa sagradong rehiyon ay haantong sa ibang lugar. Ang mga kamay ni Hanzan ay nabahira ng dugo ng aking Spirit Eater Clan. Hindi ko siya dapat hayaang makatakas. Nang marinig ang tanong ni Xingju, lumingon si Dugo Changi at nagpaliwanag. Ha? Matapos marinig ang mga salita ni Dugo Changi, dahan-dahang ibinaba ni Xingju ang kanyang ulo. Ito ay dahil pagkatapos na ma-verify ang kanyang iniisip, talagang gustong sabihin ni Xingju sa kanyang ama na huwag pumunta sa lugar na iyon ng mag-isa. Gayunpaman, hindi niya alam kung bakit hindi niya ito masabi. Marahil alam niya na kahit sabihin niya ito ay hindi niya magagawang kumbansihin ang kanyang ama na manatili. Junior, huwag kang mag-alala. Siguradong mabubuhay si tatay at hihintayin kita at muling makasama sa Sacred Region. Nang makita ang ekspresyon ni Xingju, dahan-dahang itinaas ni Dugo Changi ang kanyang kamay at hinaplos ang buhok ni Xingju. Soul Destruction. Pagkatapos, nang hindi hinintay ang tugon ni Xingju, ang kanyang figure ay naging isang sinag ng puting liwanag at lumipad patungo sa Gate of Heaven. Sa sandaling ito, mabilis ding itinaas ni Xingju ang kanyang ulo at tinitigan si Dugo Changi, na palayo ng palayo sa kanya. Ito ang kanyang ama na naging huwaran niya. Dugo Changi, kahit na ang iyong kasalukuyang lakas ay higit sa akin, ano ang maaari mong gawin sa akin? Kung may lakas ka ng loob, sundan mo ako sa Sacred Region at magkakaroon tayo ng showdown. Sa sandaling ito, sa ilalim ng takip ng gininto ang liwanag, ang katawan ni Hanzan ay mabilis na lumilipad patungo sa kalangitan. Umalangaw sa langit ang kanyang mapanuksong boses. Ayon sa gusto mo, gayunpaman, hindi inaasahan ni Hanzan na pagkatapos niyang magsalita, ang figure ni Dugo Changi ay lumitaw na sa gintong liwanag at hinahabol si Hanzan sa isang nakakatakot na bilis. Mabuti, Dugo Changi. Dahil pinilit mong hanapin ang kamatayan, bibigyang kasiyahan kita. Sa pagtingin kay Dugo Changi, na mabilis na lumilipad patungo sa kanya, ang orihinal na nakakatakot na mukha ni Hanzan ay agad na naging napakasama. Mula sa kanyang kasalukuyang hitsura, hindi matukoy kung siya ay nasa sabik o natatakot. Buzz. Sa sandaling ito, ang gintong liwanag na bumaba mula sa langit at nagpapaliwanag sa lupa ay biglang lumiit patungo sa langit. Sa isang iglap lang, tuluyan na ita. Sa sandaling ito, bumalik na rin ang langit sa dati nitong bottleneck at maging ang lupain ay naging abnormal na mapayapa. Gayunpaman, sa sandaling ito, kasabay ng pagkawala ng gintong liwanag, nawala din sina Dugo Changi at Hanzan. Tatay, kailangan mong hintayin ang iyong anak. Sa pagtingin sa lugar kung saan nawala si Dugo Changi, biglang nagsalita si Xingju na may matatag na boses sa kanyang puso. Sa sandaling ito, dahan-daang lumakad si Li Xiaohan sa tabi ni Xingju at inalo siya ng nakangiti, Brother Xingju, huwag kang mag-alala. Sa lakas ng tiyuhin, kahit na nakarating na siya sa Sacred Region, madali pa rin niyang mapatay si Hanzan. Sa ilalim ng pagpapagaling ng misteryosong energy barrier ni Dugo Changi, si Xingju at ang iba pa ay nakarecover na ng 80%. Ang mga panlabas na sugat sa kanilang katawan ay ganap na ring gumaling. Gayunpaman, napangiti lamang si Xingju sa nakakaaliw na mga salita ni Li Xiaohan. Pagkatapos, sa pag-ikot ng kanyang palso, lumitaw ang token ng Palace Master ng Azure Palace. Sa pamamagitan ng token, nagpadala si Xingju ng mensahe kina Xiaobai, Xiaolong, at ang mahiwagang dilaw na demonyo. Brother Xingju, ano ito? Nalilitong tanong ni Li Xiaohan nang makita niya ang mensaheng ipinadala ni Xingju. Dahil ito ay talagang isang emergency summon. Xiaohan, naalala mo pa ba yung Celestial Island na sinabi ko sa'yo? Nang marinig ang tanong ni Li Xiaohan, dahan-daang lumingon si Xingju at sa halip ay tinanong siya.